Dahil puyat kagabi, ayan, medyo na late ng gising, 6:30 na, nagising ng umaga. Nagpahinga at nagkapilang ako saglit, tapos nagluto na kami ng aming kakainin. Igado para sa aming tanghalian, as break naman ho para sa aming hapunan. Birthday din ho ngayon ni Inay. Pas naman ho yung amin niluto para maipakain mamaya akong gabi. At ito na nga din po sila, nag-iiyakan na. Hi mga katroops, magandang buhay! Pagkagising ko ay kumain lang ako ng sopas at nagkape, gawa ng si Itay ay nakapagluto na ng aming almusal. Kaya bago ako mag-slice ng mga gagawin mamaya, ayan, nagkape muna at nagpahinga. Igado daw yung aking lutuin, kaya ayan, naisalang ko na agad. Hindi ko na nga nabidyohan lahat, gawa ng nalobat yung aking cellphone. Ako muna ay nag-charge. Nandini pa rin huwa ko ngayon sa Bulacan. Nung lumambot na yung karne, nilagay ko na ho diyan yung chorizo, patatas at saka ho yung carrot. Bali, birthday din ho ngayon ni Inay. Sabi ni Inay ay wag na siyang ipaghanda. Pero bumili pa rin ho ng cake sila Ninang Jem at saka ho sila Ate Girlie. Ay sa pagkakadating nila ay si Inay ay naliligo pa. Kaya inaantay namin lumabas. Bumili na din ho sila ng cake. Kaya lahat kami ay abangers sa paglabas ni Inay. Bumili din sila ng pansit canton. Kaya ako'y nagluluto nga ng igado. Kaya sabi ko kay Itay saka doon sa aking bunsong kapatid na sila na magluto ng pansit canton. At yan nga ay sinisilip-silip ko na nga diyan kung lalabas na. Yan at maya laang ay lumabas na. Kaya medyo nagulat siya diyan. Gawa ng nakita na mayroong cake, tapos maya ay mga naglalapitan na at kinantahan na si Inay ng happy birthday. Kaya happy birthday ho Inay. Sabi nga niya ay wag na nga daw, gawa ng ho ay yung kanya hong kapatid ay na maalam nga. Kaya talaga nung kinakantahan na siya, ayan, umiiyak at tumutulo na yung kanyang luha. Noon ho pala kaming isang araw umuwi, nauna sila Inay, tapos sila kuya naman ay kagabi lang ho dumating. Kaya naglamay at nagpuyatan na rin kami kanina. First time din nila na babiyahe pa Bulacan na mag-isa, na hindi ho ako kasama na nakamotor. Kaya naramdaman din nila yung talagang kaba na makakita ka na hatian na daan. Tapos di ka sigurado kung sa kanan o kaliwa ka papasok. Ay talagang kabado malala ka. Kaya pala sila Tolan saka sila Tita Julie, yung kapatid ni Inay. Sobrang iyak pa nga sila diyan dahil sa birthday at nakaburol yung kanyang kapatid. Bago kumain, ayan, nagpicturan muna sila. Bali kami na din hong lahat pala. May taga-Italy, Caloocan, Laguna, Bulacan, Malolos. Ayun, sa pagkakadami namin, ay dito lang ako sa Bulacan na parang biglang tumanda agad. Dahil hindi na mga inaanak yung nagbe-bless sa akin, yung mga pamangkin ko na. Sabayan mo pa na ang lalaki na pala nila. O diga, titong-tito na. Ayan, kain na ho mga katrops. Kaya tara, kain ho tayo ng ice cream at saka ho ng cake. Dahil nga busy ako magluto din sa likod mga katrops, ay gabi na din ho kasi ako naliligo. Nagpapahinga na ako sa hapon, tapos pagdating ng gabi saka ako liligo. Tapos pagkakatapos kong maligo, saka lang ako kakain. Diyan ho sila sa unahan nagbibidyo. Okay? Pagdating naman ho ng gabi, ayan, busy na ho sila para mamigay ng kape at makakain sa mga naglalamay. Bali bukas pa ho yung huling lamay. Sopas ho yung amin niluto diyan mga katrops. Ang nagluto naman ay yung aking bunsong kapatid at saka ho si Itay. Sabi ko sila na bahala sa sopas, ako na bahala sa panghapunan. Nagkakaisipan pa nga ako anong lulutuin bukas. Sabi ko ay mag-fast break na lang. Pinabibili ko na lang ng 10 kilong laman ng baboy. O kaya 10 kilo or 15 kilo ng manok. Para bukas ay akin lulutuin. Ayun nga si Kuya diyan na nakatulog sa sobrang puyat. Diyan na siya nakahiga. Kinabukasan ay medyo late na ako nagising diyan. Mga 6:30 na. Ayan, nagkapilang muna ako bago magluto ng fast break. At yan na nga si Kuya ay nagising na rin. Pupungay-pungay pa kaya hindi pa nagkakape. Maya-maya lang ay mag-i-slice na kami nung aming lulutuin. Nagkakape na din sila, kaya yan, nagpangalawang kape na din ako. Akin na din hong sinuot yung pamalakasan kong uniform. Nagdala lang ako ng isa para sa lahatan ng araw yan. Pag ako'y naliligo ay sinasabay ko na sa laba. May dryer naman kaya mabilis matuyo. Manok ho yung nadesisyonan nilang bilhin. Gawa ng puro baboy na daw yung aming kinakain noong nakaraan. Kaya na-slice na ho namin, ayan, nirigyan ko na ho yan ng 1 dosenang itlog. Katulong ko mag-slice diyan yung aking bayaw. Asin at seasoning laang ang aking pang-marinate diyan. Mamaya ko pa yan ipiprito, kaya akin muna ho siyang tatakpan. Maaga pa naman dahil mamaya pa naman namin yung kakainin. Nagkapilang ako after 1 hour. Ayan, nilagyan ko na ho siya ng cornstarch saka ho ng harina. Mas madami yung harina, konting cornstarch lang yung akin inilagay. Sabay akin na ho siyang oula-ulahin gamit yung aking pamalakasang kamay. Duty lang yung paglalagay ko ng harina. Baka ho kasi mapadami. Nung akin na siyang natimplahan, pinirito ko na siya. Yung unang salang ko mga katrops ay kakunti laang yun na ipirito. Kaya nagdagdag ako ng langis. Naalala ko ay nasa Bulacan nga pala ako, kaya hindi pala langis yung akin dinagdag. Mantika pala. Nagdagdag ako ng mantika. Nagluto din pala ako ng batchoy mga katrops. Hindi ko
na nga lang ho masyado na videohan dahil nakapokus doon sa fast break. Si kuya naman ho'y nagluto ng repolyo na meron hon corn beef. Batchoy, repolyo na may corn beef. Yan na muna yung aming tinanghalihan. Hapunan pa namin yung fast break kaya mamaya ako palulutuin. Pipirito ka lang muna saka ako natitimplahan pagdating ng hapon. Dahil ubos na yung unang lapag, ayan nag-refill na si kuya ng pangalawang lapag. Sila ay nagkakainan na, ako'y nagkakapilang muna. Mamaya-maya ako bebelo ng kain para madami-dami tayo makakain mamaya pagka nakapagpahinga ng kahit kaunti. Nagpapalambot din pala ako ng tuwalya ng baka at saka ho balat ng baka dahil yan ho yung lulutuin ko bukas. Kare-kare, pero sila na daw bahala sa bagoong. Sabi ko isasabay ko na ng luto sa fast break or sa pagpapalambot pala gawa ng pagbukas ko papalalambutin iyan. Malamang sa malamang ay hapon na kami kakain dahil huling lamay hungay on araw mga katroops. Bali alas 3 na ho ng hapon nung itunuloy kong iluto yung fast break. Naglagay lang ho ako ng butter sabay magigisa ako ng sibuyas, bawang at saka ho bell pepper. Mga luto ko din sa Bulacan ay hindi ho masyado manghang o hindi manghang gawa ng madaming bata ang hindi kumakain na manghang. Si kuya at saka ho yung aking bayaw ang katulong ko sa pagluluto ngayon. Dahil din sa fast break kailangan may tagahalo ko. Nung lumabas na yung aroma nung aking ginisa kanina, yan pinalagay ko na kay kuya yung aking piniritong manok kanina. Nung naisalang na namin yung manok, tinutuloy-tuloy lang ho namin yung paghalo niyan para maiwasan ho masunog yung sibuyas at sili. Masyado ho kasi mapait yun lalo't pag nasunog. Akin na din ho siyang tinimplahan ng seasoning. At nung okay na ho yung nagisa ko mga katrop, susunod ko na diyan yung sibuyas na bilog. Siling berde, nilahat ko na. Sabay ilalahat ko na din ilagay yung dahon ho ng sibuyas. Yung slice doon sa dahon ng sibuyas, mga 2 to 2.5 inches. Yan, tamang halo lang ho si kuya habang nilalagay ko yung iba pang mga rekado na akin nilalagay. Susunod ko na diyan mga katrops yung rino. 2 latang malaki yung aking inilagay. Lulutuin lang natin yung sibuyas, dahon ng sibuyas, saka ho sili at pagluto na, akin na hong i-off yung kalan para makapaglagay ng oyster sauce. Hindi ko agad nilalahat yung oyster sauce mga katrops. Uti-uti lang yung paglalagay ko para matansya or matimpla ng maigi. Kaya habang niluluto, habang hinahalo ho ni kuya, ayan ako naman ay naglalagay ng oyster sauce. Ay panigurado di yan, ngalay si kuya kakahalo. Nilahat ko na ho yung laman ng isang boteng oyster sauce. Magdadagdag pa sana ako kaso yung isang oyster sauce ay meron hong flavor. Kaya hindi ko nilagay dahil nangalay na nga si kuya kakahalo. Ayan, akin na ho siyang pinaltan para matimpla at mabalance yung pagkakalasa niya. Nagpakuha na din ako kay Nay ng lagayan dahil hahatiin ko ho yan. Yung isa ho kasi ay hindi ko titimplahan na maanghang at yung isa ay titimplahan ko na maanghang. Mas masarap ho kasi yan lalo't pag maanghang. Syempre meron di talaga kumakain na maanghang kaya dalawa ho yung akin laging ginagawa para lahat ay makakain. Ito na pala yung huling lamay mga katroops. Hapon na magdidilim na naman kaya marami na naman ang busy diyan. Kaya habang busy sila ay ako naman nagpapahinga para makaligo na maya-maya lang. Maaga ako naligo ngayon. Pagkakalabas ko nga matapos maligo ayan kumakain sila kaya ayan tumikim din ako ng kanilang kinakain diyan. Ayan nagdadasal na din sila diyan mga katroops. Ako naman ay nagtimpla na ng kape. Kasarap kasi magkape habang may ginagawa or nagluluto ka. Tapos pagkatapos magluto habang nagpapahinga ay syempre kasarap din ulit magkape. Pagdating naman ho ng gabi yan sila naman ho yung nagbibigay ng mga pagkain, kape, sopas o kaya lugaw. Kung kahapon ay sopas, ngayon ay sopas din dahil madaming pasta, saka gatas at butter. Ayan napag-isipan namin na sopas na lang ulit yung amin lutuin. Naggawa din ho sila ng sandwich. Ginagamitan ng tong dahil medyo mahirap kunin gawa nun yung pansit or yung pasta na aming ginamit ay pang spaghetti. Kaya ayan hot madami na nag-iiyakan dahil nanunuhod ho sila ng ginawa hong video memories para ho kay Tita Mirna. Paalam ho Tita Mirna, gabayan mo ho kami. Napalambot ko naman na ho yung para lulutuin bukas kaya bukas ay mabilisang luto na lang. Plano ko'y gigising na maaga para makapagluto para pagka naihatid na namin ang Tita Mirna pag uwi namin ay meron na kaming makakain. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!